Mga Gawa, 16 na kabanata. At siya'y naparoon din naman sa Derbe at sa Listra, at naroon ang isang alagad na nagngangalang Timoteo, na anak ng isang Hudyang sumasampalataya. Datapwat Griego ang kanyang ama. Siya'y may mabuting patotoo ng mga kapatid na nangasa Listra at Iconio. Iniibig ni Pablo na sumama siya sa kanya, at kanyang kinuha siya at tinuli dahil sa mga Hudyo na nangasa mga dakong yaon, sapagkat nalalaman ng lahat na ang kanyang amay Griego. At sa kanilang pagtahak sa mga bayan, ay ibinigay sa kanila ang mga utos na inilagda ng mga apostol at ng mga matanda sa Jerusalem upang kanilang tuparin. Kaya nga, ang mga iglesia ay pinalakas sa pananampalataya at naragdagan ang bilang araw-araw. At nang kanilang matahak ang lupain ng Phrygia at Galatia, ay pinagbawalan sila ng Espiritu Santo, nasaysayin ang salita sa Asia. At nang sila'y magsidating sa tapat ng Misya, ay pinagsikapan nilang magsipasok sa Bitinia at hindi sila tinulutan ng Espiritu ni Jesus. At pagkaraan nila sa Misya, ay nagsilusong sila sa Troas, at napakita ang isang pangitain sa gabi kay Pablo. May isang lalaking taga-Macedonia na nakatayo, na namamanhik sa kanya at sinasabi, "Tumawid ka sa Macedonia at tulungan mo kami." At pagkakita niya sa pangitain, pagdakay pinagsikapan naming magsiparoon sa Macedonia, na pinatutunayang kami tinawag ng Diyos upang sa kanila'y ipangaral ang Ebanghelyo. Pagtulak nga sa Troas ay pinunta namin ang Samotracia at nang kinabukasay ang Neapolis. At mula dooy ang Filipos, na isang bayan ng Macedonia, na siyang una sa purok, lupang nasasakupan ng Roma. At nangatira kaming ilang araw sa bayang yaon. At ng araw ng Sabat ay nagsilabas kami sa labas ng pintuan sa tabi ng ilog, na dooy sinapantahan naming may mapapanalanginan. At kami nangaupo at nakipagsalitaan sa mga babaeng nangagkatipon. At isang babaeng nagngangalang Lydia na mangangalakal ng kayong kulay ube na tagabayan ng Tiyatira, isang masipag na kabanalan, ay nakinig sa amin. Nabinuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang unawain ang mga bagay na sinalita ni Pablo. At nang siya'y mabautismohan na at ang kanyang mga kasangbahay, ay namanhik siya sa amin na sinasabi, "Kung inyong inaakalang ako'y tapat sa Panginoon, ay magsipasok kayo sa aking bahay, at kayo'y magsitira doon." At kami pinilit niya. At nangyari na nang kami nagsisiparoon sa mapapanalanginan, ay sinalubong kami ng isang dalagang may karumal-dumal na espiritu ng panghuhula at nagdadala ng maraming pakinabang sa kanyang mga Panginoon sa pamamagitan ng panghuhula. Siya'y sumusunod kay Pablo at sa amin at nagsisigaw na sinasabi, "Mga alipin ng kataas-taasang Diyos ang mga taong ito, na nagsisipangaral sa inyo ng daan ng kaligtasan." At maraming mga araw na ginawa niya ito. Datapwat palibhasay si Pablo ay totoong nababagabag, ay lumingon at sinabi sa Espiritu, "Inuutos ko sa iyo sa pangalan ni Hesukristo na lumabas ka sa kanya." At ito ay lumabas ng oras ding iyon. Datapwat nang makita ng kanyang mga Panginoon na wala na ang inaasahan nilang kapakinabangan, ay hinuli nila si Pablo at si Silas, at kinaladkad sila sa pamilihan, sa harapan ng mga may kapangyarihan. At nang maiharap na sila sa mga hukom, ay sinabi nila, "Ang mga lalaking ito, palibhasay mga Hudyo, ay nagsisipanggulong totoo sa ating bayan, at nangaghahayag ng mga kaugaliang hindi matuwid nating tanggapin o gawin palibhasa tayo'y Romano." At sama-samang nagsitindig ang karamihan laban sa kanila, at hinapak ng mga hukom ang kanilang mga damit, at ipinapalo sila ng mga panghampas. At nang sila'y mapalo na nila ng marami, ay ipinasok sila sa bilangguan, na ipinagtatagubilin sa tagapamahala na sila'y bantayang maigi, na nang tanggapin nito ang gayong tagubilin, ay ipinasok sila sa kaloob-looban ng bilangguan, at piniit ang kanilang mga paa sa mga pangawan. Datapwat nang maghahating gabi na, si Pablo at si Silas ay nagsipanalangin at nagsiawit ng mga himno sa Diyos, at sila'y pinakikinggan ng mga bilanggo. At kaginsa-ginsay nagkaroon ng isang malakas na lindol, anupat nangag-usisa ang mga patibayan ng bahay bilangguan. At pagdakay nangabuksan ang lahat ng mga pinto, at nangakalas ang mga gapos ng bawat isa. At ang tagapamahala palibhasay nagising sa pagkakatulog, at nang makitang bukas ang mga pinto ng bilangguan,
ay binunot ang kanyang tabak at magpapakamatay sana sa pag-aakalang nakakatakas na ang mga bilanggo. Datapwat sumigaw si Pablo ng malakas na tinig na sinasabi, "Huwag mong saktan ang iyong sarili sapagkat nangaririto kaming lahat." At siya'y humingi ng mga ilaw at tumakbo sa loob at nanginginig sa takot at nagpatira pa sa harapan ni Pablo at ni Silas. At sila'y inilabas at sinabi, "Mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas?" At kanilang sinabi, "Manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sangbahayan." At sa kanya'y sinalita nila ang salita ng Panginoon, pati sa lahat ng nangasa kanyang bahay. At sila'y kanyang kinuha ng oras ding yaon ng gabi, at hinugasan ang kanilang mga latay, at pagdakay binautismohan siya at ang buong sangbahayan niya. At sila'y kanyang ipinanhik sa kanyang bahay, at hinainan sila ng pagkain, at nagalak na totoo, pati ng buong sangbahayan niya, na nagsisampalataya sa Diyos. Datapwat ng umaga na, ang mga hukom ay nangagsugo ng mga sarhento, na nagsasabi, "Pawalan mo ang mga taong iyan." At iniulat ng tagapamahala kay Pablo ang mga salitang ito, na sinasabi, "Ipinag-utos ng mga hukom na kayo'y pawalan. Ngayon nga'y magsilabas kayo, at magsiyaon kayong payapa." Datapwat sinabi sa kanila ni Pablo, "Pinalon nila kami sa hayag, na hindi nangahatulan bagamat mga lalaking Romano, at kami ibinilanggo, at ngayoy lihim na kami pinawawalan nila. Tunay na hindi nga, kundi sila rin ang magsiparito at kami pawalan." At iniulat ng mga sarhento ang mga salitang ito sa mga hukom, at sila'y nangatakot nang kanilang marinig na sila'y mga Romano. At sila'y nagsiparoon at pinamanhikan sila, at nang kanilang mailabas na sila, ay hiniling nila sa kanila na magsilabas sa bayan. At sila'y nagsilabas sa bilangguan, at nagsipasok sa bahay ni Lydia. At nang makita nila ang mga kapatid, ay kanilang inaliw sila, at nagsialis.